Muli ang aking pagbati sa inyo. Ito po si Danilo Greg ng Pilipinas. At minsan pa ako yung humarap upang tumalakay sa mga bagay na mahalaga para sa atin bilang mga Pilipino. At hindi ko na ito pahabain pa sapagkat ang ating bansa ay nahahati sa pagkampi-kampi at pagbahabagi. Nakalulungkot sapagkat tayo po ay pinagtatawanan ng mga ibang bansa. Aking pong tutumbukin ng paksa na ito sa katauhan ng Pangulo ng ating Senado, si Francis Escudero. Ginoong Escudero, isa kang tunay na politiko at lahing politiko, matalas at mabilis manalita ng Tagalog at English, isang matalinong cum laude ng pamantasan ng Pilipinas at puno ng karanasan batay sa iyong edad. Ang ibig ko sabihin, batay sa iyong edad, hindi mo naman pwedeng pantayan si Emilio Aguinaldo dahil hindi ka pa tao, di ba? O si Manuel Quezon. Batay sa iyong edad. Gusto ko itong ibabatid sa iyo, Ginoong Escudero. Sana makarating sa mga makapanonood dito at sa mga kaibigan ng ating tatawaging nanunungkulan at hinalal ng nakararaming mga senador upang maging pangulong muli ng Senado. Ginoong Pangulo ng Senado, bagamat ako ay may edad sa iyo, kagalangin kita. Ang ginagalang ko sa iyo ay ang posisyon mo, hindi ang pagkatao mo. Tanda mo ito. Hindi nakukuha sa talino ang katotohanan. Nakukuha ang katotohanan sa mabuting budhi. Ang iyong pananalita ay pinakinggan ko. Ang iyong talumpati sa Senado ay napakaakit. Ngunit ang laman ay parang nabubulok na nyug. Anong ibig ko sabihin? Kung ano ang iyong sinasabi, yun ang iyong ginagawa. Kung anong yung sinasalita, iba sa iyong ginagawa. Ako Tagalog, Bulakenyo ako, ikaw Bicolano, ha? Kaya tanggapin mo na sana mas matalas ako managalog kaysa sa iyo. Okay? Hindi ito pagmamalaki. Hindi ako natutuwa na ang ating bansa ay nahahati sa pag-iisip. Ulitin ko mga kababayan ko. Masyado na mataas ang antas ng ang mga pag-iisip ng ating kababayan, mga Pilipino ngayon. Hindi na sa mamagitan ng kudeta. Alam nyo ba saan nagkakagulo tao ngayon? Sa utak. Sa kapapanood, simula sa Quadcom hanggang ngayon. Nalalaso ng mga Pilipino, nahahati. At sa isang banda, ang Pangulo ng Republika, napakabait. Hindi naman pwedeng laging mabait. Bakit? Hindi na niya masisisi ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ayaw na niya maulit na siya ay bintasampang katulad ng ugali ng kanyang ama. Hindi mo pwedeng pareho ang ugali ng anak sa ama. Opo. May kasabihan nga sa Quran, hindi ito sa Biblia, ang kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. Ngayon, babalik ko sa iyo, Mr. Escudero. Pangulong Escudero. Napakahaba ng sinabi mo. Pero para sa akin, hindi ka nagbago ng kulay. Ano ibig ko sabihin? Nagtuturo ka ng pagkabahabagi sa tao. Hindi mo pwedeng ipalit ang isang mali, papalitan mo ng isa pang mali sa pamamagitan ng iyong talino at tala sa mabilis mong pananalita. Hindi ganoon. Ang pagpukpuk ko sa sipit ng alimasag ay hindi dahil sa galit, kundi sa pagkuha ng laman sa loob. Di ba? Naintindihan ba ibig ko sabihin? Pangulong Escudero, ano ibig ko sabihin? Kapag ikaw ay nako-corner ng mga media, napapansin ko iba yung sinasabi mo. Bakit sila? Hindi pa sila nagkuha ng ganito? Hindi pa sila nagnakaw ng ganyan? Ba't mong gagayahin? Hindi nga pwede kung sasabihin na natin na mas malaki ang ninakaw ni Romualdez. Diretso ito. Ito yung kasi mga paratang. Mas malaki ang ni-request na palusot ni Romualdez. Bakit hindi kayo pwede sa ganon? Ganon ba yun? Hindi
Hindi natin pwede sabihin yun. Napapansin ko eh. Pangulong Escudero ng Senado eh. Napapansin ko. Napakainit ng mata mo sa Kongreso. Alam mo ba, nakapatid nyo yan? Pareho lang kayo sa legislatura eh. Kongreso at Senado. Nag-iisa lang kayo. Isang departamento kayo. Ang tawag doon legislatura. Di ba? Ibang pamilya yung ehekutibo. Iba rin pamilya yung hudikatura. Ano yung ibig sabihin? Ehekutibo, executive department, iba yun, pangulo. Iba rin yung hudikatura, judiciary. Ano yun? Korte Suprema. Bakit mo inaaway ang kapatid mo? Nasa isa kayong pamilya. Congress, Senate. Pag sinabi bang ataas na kapulungan, mababang kapulungan, mababa na siya? Hindi. Parang mana yan. Walang panganay, walang bunso. Pantay-pantay pag nagmana. Hindi mo pwede sabihin mas mataas kayo sa Kongreso. Yung Kongreso hindi sabihin sila ay mababa sa Senado. Sinawag lang yung lower at sinabi ng Senate, upper house. Pero pareho lang kayo ng kulay at kapangyarihan. Pero ito sasabihin ko sa iyo, Pangulo Escudero, pwedeng mawala kayo, Senado, tatayo ang isang bansa kahit Kongreso lang. Alam mo yan. Pero hindi pwedeng tumayo ang bansa ng walang Kongreso at Senado lang. Ito Mr. Escudero. Gusto ko itong tumbok sa iyo. Simple lang eh. Madali lang. Wala na tayo. Marami ka sinasabi kasi. Ang lahat na sinasabi mo, procedural. Bakit din natin gagalangin ang Suprema? Bakit din yan tatangin? Tatanggapin ko yan, ganito, ganyan. Kasi kung doon tayo papasok, procedural, maraming butasan, maraming argumento. Pero ito huwag kang lumusot. Kung hindi dahil sa iyo, hindi nagkagulo. Damay pa sa Korte Suprema eh. Ano yun? Kung hindi dahil sa iyo, sa simula pa lang, yung conduit na yun, kung itinuloy na sana yun, hindi na lumawak ang gulo eh. Yun ang hindi mo dapat takasan, tumatakas ka dun eh. Ikaw ang may kasalanan, kaya nagkaroon ng eksema yung legislatura. O ngayon, lumalabas, mali ang Korte Suprema. O, alam naman natin yan, di ba? Once the Supreme Court rule a decision that becomes a jurisprudence, it becomes law of the land. Even it's wrong. Di ba? Kahit mali. Ngayon, tanong, pwede ba maayos ang mali? Pwede. Ang daming pagkakataon eh. Ultimo ang Korte Suprema, binabago nila yung tao lang naman sila. Oo, pero hindi tao pinag-uusapan dito yung kapangyarihan nila. Di ba? Naayos yun. Kasi tao lang din naman ang gumawa. Oo, si Leon hindi naman ang nagkamali. Oo, marami nang mali-mali. Pwede naman ayusin yan. Marami ng pagkakataon. Pero hindi doon ang pakay ng aking usapin. Ang pakay dito, yung moralidad. Hindi yung procedure. Pangulong Escudero, puro procedure ang talumpati mo sa Senado. Hindi mo pinag-uusapan dito. Saan kinuha? Saan dinala? Paano ginastos? Bakit kinuha ang pera? Isa na bilang pangalawang Pangulo. Diyan nagsimula eh. Anong ginawa mo? Diniling mo ng diniling eh. Kung hindi mo ginawa yan sa umpisa ba lang, tapos na. Hindi pa nadamay ang Korte Suprema. Hindi papasok pa man. Wala kayong hihingin dong opinion, di ba? Kayo sa legislatura, matatapos na yung kay sana eh. Anong ginawa mo? Pinahaba mo. Ikaw ang ugat, Mr. Escudero. Ikaw. Huwag mo nang idaan kung saan mga saan. Bilis mo magsalita, no? Sasabihin mo ganito, ganyan. Hindi na yan. Hindi na yan mahalaga. Alam mo mahalaga? Yung nasa Biblia. The truth will set us free. Ayaw mo sabihin ang totoo. Ano ang totoo? Makukuha ba ang totoo sa magaling at talino? Ito sasabihin ko, Kapangulong Escudero. Makukuha mo lang ang katotohanan sa mabuting budhi. Mabuti ba ang budhi mo? Mabuti ba? Para sa akin, kapag ikaw sumasagot, bakit yung binibengga? Dahil lang ba kayo ay anti-Duterte? Hindi anti-Duterte dito, may krimen eh. Mr. Escudero, may krimen. Hindi pinag-uusapan dito kung anti-Duterte, anti-Marcos, kung ano pa, nintik na yan.
Ang pinag-usapan dito, panagutin. Anong pinag-usapan natin dito? Criminal justice system. Naintindihan mo yung criminal justice system? Dapat siya panagot. Oh, nasaan ang pera? Hanggang ngayon di masagot. Bakit? Dahil sa'yo. Pinalaki mo ulo eh. Ayan, dumami kayo. Sa tingin mo kaya, sasabihin mo, sino? Matatakot ako sa taong bayan? Huwag mong gaganunin yung taong bayan, Mr. Escudero. Bago ka pa nag-aral ng elementary, bago ka natatapos ng high school, taong bayan ang naghahari noong paman. Alam mo, sasabihin ko sa iyo ito, ha? May binanggit kang Malcolm, di ba? Alam mo yan. Alam mo kay Malcolm? Siya ang unang dean ng College of Law ng UP. Okay? Oh. Pero sisiguraduhin ko, hindi mo ito alam eh. Si Malcolm, pinintasan si Felipe Calderon. Sino yun? Tanungin mo kay Artemio Panganiban. Magaling yan eh. Ha? Patay na nga lang. Si Salonga. Si Calderon, ang unang gumawa ng saligang batas. Ha? Ang tawag doon malolos. Pinintasan yun ni Malcolm, George Malcolm, the first Dean of Law of University of the Philippines, established by the American government. Amerikano ang nagtayo niyan eh. UP. Eh sino nagpanukala nun para matayo yung eskwelahan nyo? Bira ang makakaalam niya. Sino nagpanukala sa Amerikano para magtayo ng UP? Si Calderon. Hindi mo ba alam? Hindi. Okay. Ngayon, dapat si Calderon ang unang dean, hindi si Malcolm. Kaya ang nangyari, ang unang naging dean ng medicine, kuya ni Calderon. PGH. Konti nakakaalam yan. Pinintasan ni Malcolm ang konstitusyon, tinayo. May importante ito, hindi ako lumalayo. Pakinggan mo ito, Escudero, para maintindihan mo. Dahil hindi ka historian. Okay. Pinintasan ni Malcolm, George Malcolm. Sino ba si George Malcolm? Siya ay Chief Justice ng North America, ng Supreme Court. Okay? May North America pa noon eh. Okay. Ngayon, pinintasan yan. Puro graduate ng University of Michigan yan, ha? Pinintasan yung ginawa. Pero nung dalhin sa Amerika, yung malolos Constitution, in-examine ng maraming mga eksperto doon, bumalik. Ang sabi, ang galing nito. Veterano ba gumawa nito? Nung sinabi ni Malcolm sa mga kasama niya, hindi, mga bagito yan, si Felipe Calderon. Ilang taon lang si Felipe Calderon nung gawin niya yan. Alam ba kung ilang taon na? 35, 38. Okay? Ngayon, anong ibig ko sabihin? Noong panahon ng unang republika, tayo unang naging republika, may kongreso, malolos ang tawag. Walang senado. Ang sabi ni Calderon, huwag tayong gaya ng gaya sa Amerikano. Hindi malaki ang bansa natin. Masalimot. Napakagastos. Napakaraming dadaanan. Malaking korupsyon. Puro pangako ng pangako pagdating sa politika. Yan ang tinuro ng mga Amerikano sa atin. Manatili tayo kung anong sinabi ng Espanya sa pamamagitan ng pamumulitika. Hindi ganyan nag-aaway sa Espanya. Sabi niya. Kasi ang ating ginawa ngayon, alam niyo ba? Alam mo, Pangulong Escudero? Yung political system natin, US ang nagturo niyan eh. Ayaw na ayaw ni Felipe Calderon. Ang gusto ni Felipe Calderon na gayahin natin political election, kung hindi Alemania, Espanya. Okay, hindi natin aanuhin yan. Gusto ko lang sabihin sa iyo, pwede tumayo ang isang bansa na may kongreso at walang senado. Pero hindi pwede tumayo ng walang kongreso at senado lamang. At noong panahon yung unang republika, ito, gusto ko sabihin sa iyo, baka lumaki ang mata mo at ang tenga mo. Nung panahon ng malolos Constitution, alam mo, pinakamakapangyarihan, tatlong sangay ng makapangyarihan. Ano yon? Ehekutibo, legislatura, hudikatura. Executive, judiciary, and legislative. Malacanang, Congress, and Supreme Court. Alam mo, nung panahon ng malolos, ang pinakamakapangyarihan, Congress. Alam mo ba yun? Nung sabihin ni Pedro Paterno, unang presidente, katulad ng inuupuan mo ngayong posisyon, ang unang presidente ng Kongreso, si Pedro Paterno. Okay? Ang unang pangulo, si Emilio Aguinaldo. Ang unang
punong maestrado, hindi ko sasabihin. Bakit? Kasi inaayos ko pa yung sampa ko sa korte. Oo. Mm. Basta merong una doon. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Si Pedro Pateno nagsabi kay Emilio Aguinaldo, tanggalin mo ang posisyon mo bilang militar. Alisin mo ang rango mo bilang general. Hindi ka pwedeng maging unang pangulo na hindi ka sibilyan. Ubari man, hinubad ni Emilio Aguinaldo. Inalis niya. Ha? Nagpakumbaba siya. Bakit? Makapangyarihan. Sa malolos konstitusyon, pag binasa mo, makapangyarihan ng Kongreso. Dumidikta talaga yan. Ngayon, sino makapangyarihan? Kayo? Gusto ko sabihin sa ito, Pangulong Escudero, ang makapangyarihan sa sistema ng presidential type of government, Malacanang, pag pumalo ng basto ng Malacanang, tumba kayong dalawa, pati Korte Suprema. Sorry, ganyan talaga ang republika natin, presidential type. Tahimik lang presidente, pasalamat ka. Pero pag itong presidente pumukpok, was out kayo lahat. Sabihin ko sa inyo, presidential form of government. Simula pa na maging presidential form ito. Okay? Ano yung kailan naging presidential form of government? Panahon ni Manuel Quezon hanggang ngayon. Hindi naman tayo komunista. Hindi naman tayo naging parlamentary. 2 beses lang naging parlamentary. Gusto mo malaman kung kailan? Malolos Constitution, parlamentary. Kasi walang Senado. Wala kayo. Senado. Emilio Aguinaldo presidente. Kailan pa? Naging parlamentary. Panahon ni Marcos Sr., tatay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dalawa lang nagkaroon ng parliamentary form. Walang Senado nun. Inalis ng tatay ni President Marcos Jr. Sr. ang Senado. Congress lang meron nun. Kaya sa kasaysayan natin, dalawa lang din ang naging Prime Minister. Ang unang Prime Minister, ang unang Presidente ng Pilipinas, Emilio. Ang una na Prime Minister, sino? Apolinario Mabini. Prime Minister. Ngayon, sumunod na parliamentary, si Marcos, President. Sino ang Prime Minister? Cesar Berata. Wala na. Sila lang dalawa. Ano ngayon ang gusto ko itumbok sa'yo? Sana tumbukin mo yung moralidad ng issue natin. Nasaan ang pera, Sara? Huwag mong sanang kampihan yung DDS, kampihan mo itong, sabi nila, BBM, no? Huwag mo ka pinglawan. Huwag na sanang, gumit na ka, bibilib ako. Hindi ka bumibilib eh. Nakita ko sa pagmumukha mo, DDS ka na talaga eh. Escudero. Dami mong salita, mabilis ka magsalita. Pero sa totoo nun, walang moral. Wala kang moral. Sa tingin mo kaya papayag ang tao? Kahit yung kayo matira dyan, hindi lang 13 block ba yung tawag sa inyo? Sabihin na natin, 24 block pa kayo, wala nang matira. Sa tingin nyo, lulusot kayo sa tao? Parang lumalabas ang kalabo, magaling ka pa sa mga Pilipino. Sa tingin mo, hindi ka pwedeng itumba dyan, alisin dyan. Hindi ko sinabi patayin ka. Sipahin ka dyan, kaya kang sipahin ng tao. For the people, by the people, of the people, ang konstitusyon. Ito pa isa. Sinasabi mo, walang tataas sa Korte Suprema. Mali! Mali! Ako hindi ako sasangayon doon. May mataas sa Korte Suprema. Mr. Escudero, makinig ka. Kapag ikaw may magulang, di ba, mabuhay pa yung tatay mo, nanungkulang kay Marcos yun, Escudero, di ba? Ikaw, lumaki. Naging presidente ka, hindi lang na isang bansa, sabihin na natin, United Nations. Naangatan mo yung tatay mo. Sabihin na natin, nagawa mong mas talino ka sa ama mo. O isimplihan na lang natin, ang magulang mo magsasaka. Ikaw naging doktor. Di ba pag uwi mo ng bahay, magmamano ka pa rin? Ay, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagmalaki kahit ano pa ang abot mo. Hindi ka pwedeng magmalaki sa magulang kahit sino. Di ba? Kita mo si Ninoy, si Binoy. Pagka nakita yung nanay niya, nung bubuhay pa,
Mami, nagmamano. Presidente na siya. Bakit? Magulang eh. Naintindihan mo yan? Ikaw magulang ka eh, di ba? Sa tingin mo kaya, tataasan ka ng anak mo pag lumaki. Mamano. Iba-iba natin. Guro. Elementary. Naging teacher mo. Tapos, nag-high school ka, nag-college ka. Naging scientist ka. Ang teacher mo, nandoon pa rin sa probinsya. Elementary. Pag nakita mo ron, ang tawag mo ron, "Oy, Ale." Tawagin mo Ale? Hindi, di ba? "Ma'am, how are you po, ma'am?" Di ba nire-respeto mo? Kahit yung pobre hanggang ngayon ni teacher pa rin na kamote kinakain doon sa bundok. Pero ikaw ay presidente na. Bakit? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka magkakaroon ng ganyan, di ba? Hindi na utang na loob ang pinag-uusapan doon. Hindi ka mabibuild up bilang isang magaling na tao. Kung hindi ka inulagaan ng magulang mo. Kung hindi ka tinuruan ng teacher mo. Okay, pupunta na tayo doon sa paksa ko. Alam mo ba kung sino lumikha ng Supreme Court? Mr. Escudero. Alam mo ba kung sino lumikha ng Executive Department? Ng Legislative Department? Ng Judiciary? Sasabihin ko sa iyo kung sino. Ang Konstitusyon. The Constitution is the creators of these creatures. The Constitution established and created the Executive Department headed by the President. The Constitution is the one who established the Legislative Department composed of the two houses headed by the Speaker of the House and the Senate President. Ikaw, the Constitution created the composition of these justices of Supreme Court. Ang Constitution ang lumikha sa kanila. Ang Constitution ang magulang. Ang Constitution ang guro. Naintindihan ba yun? Ngayon, ang Constitution ba tao? Hindi. Ang Constitution ay aklat. It is an artificial entity. Di ba? Alam mo yan, separate and distinct entity. A corporate entity. Ngayon, anong ibig ko sabihin? Hindi pwede magmalaki ito kahit Korte Suprema. Susunod sa Konstitusyon. Ngayon, kung sinasabi mo kung anong sabihin ng Konstitusyon, anong sinabi ng Supreme Court, pag sila'y gumawa ng desisyon, nagiging loob dalan kahit mali. Sige pa rin. Hindi ako sasangayon doon. Bakit? Kasi sa issue natin dito, pinag-uusapan problema natin kay Sara. Technicality na ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan natin dito dapat na mas mataas yung merit of the case. Ano yun? Moralidad. Yan ang gusto ng konstitusyon eh. Moralidad. Ha? Forduit lang. Pinahirapan mo pa. Hindi ka ba nahiya doon sa taga-UP nagsalita sa'yo? Napakasimple. Talino mo, pero forduit eh. Sinabi mo, hindi naman sinabing immediate kung saan mo na inikot. Abogado ka nga. Di ba? Simple lang eh. Ako, Tagalog ako. Ang sabi ng Bisaya niya, galing sa Mindanao, na dating senador, si Coco Pimentel, ang ibig sabihin niya kaya, agad-agad eh. Ang borduit eh, agad-agad. Pero ang totoo niyan, kung wawariin mo ang ibig sabihin ng borduit sa Tagalog, bulakayin niyo ako, madaliin. Okay, madaliin. Okay? Okay. Ngayon, ba't ko sinasabi? Kapag itong tatlo na to, kinalaban ng konstitusyon, walang mananalo kundi ang konstitusyon. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ng konstitusyon, magulang yan eh. Ngayon, eto pa, yung mga gumawa, nanonood sa inyo ng debate, sino yung gumawa? Mas matindi yun eh. Sila utak ng konstitusyon, sila ginamit para mabuo yung konstitusyon. Sino? Sila Munsod, di ba? Sila Askuna. Ganun mo lang sila bastusin. Pambihira ka naman. Pagka naging premier ka, sasabihin ko sa iyo, ang gumawa ng konstitusyon, mga premier, sila utak, kumbaga Biblia, sila San Pablo, sumulat, sila Mateo. Naintindihan mo yun? Authorities. Para sa akin, mas mataas yung kaysa sa Chief Justice. Naintindihan mo ba yun? Bakit? Ginawa lang ng konstitusyon ng Korte Suprema. Mga nilikha lang nila yan eh, ng konstitusyon yan. Na dapat sumunod sila dun sa taas. Ngayon, kapag ka nagkamali
talagang malinaw, nagkamali ang Korte Suprema, dapat baguhin. At marami namang ginawang pagkakataon na ginawa ng Korte Suprema na hindi pagpapakumbaba yun. Ano yun? Pagmamalasakit sa katotohanan. Napalitan nila ang kanilang mali o malabong pagpapasya. Normal lang yun sa Korte Suprema. Huwag na natin pagyan ng issue doon na pride. Hindi applicable sa Korte Suprema yung pride. Normal lang yun na pagkakamali, inaayos. Kaya nga may motion, di ba? For consideration, may petition. Pero yung sasabihin mo sa akin, na wala tayong susundin kundi ang Korte Suprema, hindi ako sa totoo lang, ang na-violate dito, sabihin sa'yo, yung konstitusyon, binayolate ng Korte Suprema. Ha? Talaga ba? Oo, binayolate. Bakit? Ito na tayo papasok. Yung isang yung Associate Justice na taga-UP, di ba? Iba binasiyan, chismis ang binasiyan. Nakakatakot ito, seryoso to. Ano yung ibig ko sabihin? Ang binasihan yung lumabas sa pahayagan. Tapos dininay ng pahayagan. Ano ngayon masasabi mo doon? Di ba? Mababa ang uri ng kredibilidad na ngayon ng Korte Suprema? Hindi naman. Huwag nyo idamay yung uniforme ng pulis. Yung tao, corrupt. Yung justice, nagkakamali. Pero huwag mong idamay yung, di ba? Yung sutana ng Korte Suprema. Kaya ang ibig ko sabihin, Presidente Escudero, huwag mo nang idaan sa talino, sa bilis sa panalita. Kasi nakita yung emosyon mo naiiba Parang kang radical na, parang kang si Voltes 5 kung magsalita no? Mai-impress, hindi mo madadaan matalino mga Pilipino ngayon. Mr. Escudero, Pangulong Escudero, matalino na Pilipino. Hindi na makukuha sa mga talino mo. Ang tunay na, ang kailangan natin dito katotohanan, hindi talino. At ang katotohanan ay nakukuha lang sa mabuti at malinis na budhi. Di ba? Pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng mabuting tao, matuwid na tao, sapagkat namumuhay siya ng tama. Parang ganun lang. Pero hindi pinaghahati-hatiin mo ang mga Pilipino, Pangulong Escudero, sa mga pananalita mo. Lalo mong pinaiinit na magkaroon ng bahagi. Hindi naman kailangan mag-away-away tayong mga Pilipino. Wala akong kakampihan dito Respetuhin natin kung sino yung Pangulo. Huwag na natin pag-isipan, planuhin patanggalin pa yun. Ano ba yan? Hindi naman kailangan yun. Hintayin na lang natin siyang bumaba, di ba? Kung may mga kapintasan siya, nung araw pa yung bata pa siya. Sabi ng totoo, hindi. Anong gagawin natin? Aalisin mo kayo tatayo. Hindi susunod ng tao sa inyo. Hindi kayo magwawagi. Kailanman hindi luluhod ang matuwid sa masama. Sumpa ng Diyos yan na lumika. Di ba? Kaya, Pangulong Escudero, itigil mo na ang pagbibengbang mo sa pananalita mo. Kasi ang pananalita mo ay nagbubunga lang ng pagkabahagi. Tayo, alam ko, Kristiyano ka. Nandiyan sa banal kasulatan, ang pagkabahagi ay turo ng demonyo. Turo't aral ng demonyo. Demonyo ka ba? Hindi naman, di ba? Tingnan mo mukha mo. Hindi naman, di ba? Ganda nga ng asawa mo Naging dalawa na nga di ba? Ang ibig ko sabihin, huwag nating paghati-hatiin ang ating kapwa Pilipino. Yun lang naman akin. At doon tayo sa moralidad. Saan na ang pera? Yun, madaliin natin. Kapag lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema, archive yan. Marami sinasabi, yan daw patay na. Kaya nga archive Para lang ding archive yan. Pagka hindi na makita yung taong nawawarant, di ba? I-archive mo na. Pag nakita, di bubuksan. Ano lang kasimple. Dami yung mga pasikot-sikot pa pag yun lumabas na talagang si Sara ganito, hindi kahihiyan sa Korte Suprema yun. Magsabi lang sila ng mapagmalasakit na katotohanan at katarungan. Hindi yun pride. Kaya, pag nabuhay yun, ano mangyayari? Di siyempre, didinggin uli dyan. Ganun lang kasimple. Kasi para matapos na yan, huwag mo nang harangan ng harangan. Ang dami mong ginawang delay.
Alam naman ng tao, kahit paikot-ikutin mo, ikaw may kagagawan eh. Kung yun noong pa man, noong February ba yun, pagpasa sa inyo ng Congress, di ba? 3 buwan nanonood sa Quadcom yung mga tao. Pagpasa sa inyo, tinuloy mo yun. Sana hindi na nadamay Korte Suprema eh. Ang laki ng pananagutan mo. Nako. Mr. Escudero, ang laki ng pananagutan mo, Pangulong Escudero. Yun lang ang akin. At sana ay maunawaan ako ng mga nagmamalasakit sa mga Duterte o kahit anong kademonyuhan sila, kung ang tawag sa kanila, hindi yon. Ang sa akin kaya tapusin na natin kung sino dapat managot. Di ba? Kung sino ang dapat lumabas na katotohanan, lumabas na para matapos na itong usap. Huwag na muna natin pag-uusapan yung sinasabi ni Cayetano, talunin nyo na lang sa napakababaw naman yun. Tama na yung tapos na, nanalo na kayo, di ba? Majority na kayo, matuwa na kayo, pumalakpak na kayo. Hindi ako malungkot dahil hindi naman ako kumakampi ang tawag doon sa mga minority. Ang akin lang, ang hugis na nangyayari ngayon, nilalason nyo tao eh. Walang kudeta, walang masyadong rally, no? Pero darating yan pagka hindi kayo tumigil eh. Yun na nakikita ko. Darating yan. Wala kayong magagawa doon. Sino ba mas magaling? Escudero. Ikaw o si Marcos Sr.? Para sa akin, wala ka pa sa kalahati ni Marcos. Pero sino nagpaalis kay Marcos? Tao. Huwag mo sasabihin hindi ka pwede sipain dyan. Kayang-kaya ka. Kayang-kaya ka. Hindi ko sinasabing galit ako sa'yo. Sana matakot ka sa taong bayan. Huwag mong ilagay sa sarili mong talino. Hindi mo kaya yan. Yun lang sa Senate lang. Kung tingnan ko kayo dyan, padila-dila pa si Pastor, di ba? Para kayong hindi ka... Nababoy ang Senado eh. Alam mo, Pangulong Escudero, aminin na natin yan. Bumaba na integridad niya eh. Hindi na niwala tao sa'yo. Nababoy na ang Senado. Nadadamay pa ngayon Korte Suprema. Sana meron na kayo napulot, no? Mga babayan, ipanalangin natin. Yun na lang. Hindi naman natin kayang banggayin yan. Wala naman tayong malaking pera na pinansyal na galing China. Na kayang ipinansa ang ating operation para mabuwag ang gustong buwagin. Di ba? Panalangin. Sapagkat ang panalangin ay sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Wala silang panalo dyan. Di ba? Sana makarating ito sa Pangulong Francis Escudero ang aking mensahe. Tapos si Danilo Break ng Pilipinas. Uulitin ko, ang pagpukpok sa sipit ng animasag ay hindi dahil sa galit at puot, kundi upang kunin ang laman sa loob. Sumainyo ang kapayapaan.